po, pwede po bang sabihin niyo po sa inyong katabi, good morning? Okay po. Last Sunday po, ay ang topic po natin is not alone. Yun po yung title natin last Sunday, not alone. Sabi niyo po sa inyong katabi, you are not alone. Sabi mo, hindi ka nag-iisa. Okay, meron po akong apat na shinare. Last Sunday, number 1, in pain, God is comforting you. In pain, God is comforting us. Inaaliw tayo ng Diyos sa panahon na tayo nasasaktan o sa panahon na nag-iisa po tayo. Pangalawa, in enemy's camp, God is developing you. Minsan, hindi natin gusto yung mga lugar na napupuntahan natin, maaaring trabaho, pero may ginagawa ang Diyos sa atin sa mga lugar na yon. Dinedevelop ng Diyos tayo, binabago tayo ng Diyos, ini-equip tayo ng Diyos. Pangatlo, in solitary place, God is near you. Even sa panahon na parang nag-iisa ka, malayo ka, wala kang kasama, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, ang Diyos naman ay malapit sa iyo. Amen po ba? And lastly, last Sunday, in mission field, God is making miracles. Kapag ikaw ay naroon sa mission field mo, naglilingkod ka sa Panginoon, may ginagawa ka para sa Panginoon, nagsa-cell group ka, nagba-Bible study ka, humahayo ka, ang Diyos ay gumagawa ng miracles. Ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin. Amen po ba? Kaya po, hindi tayo nag-iisa sa panahon na parang Diyos, sa panahon na parang malayo ang Diyos, hindi pa rin tayo nag-iisa. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Katulad nung kanta kanina, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Okay? Sa oras po na ito ang message po natin ngayon ay nilagyan ko po ng pamagat na God's purpose prevails. Sabi nga po natin, God's purpose prevails. Okay, pakita po natin yung ating pong PowerPoint. God's purpose prevails. Okay. Sa Esther chapter 5, verse 9 to the following verses. Okay, okay. Ito po ay patungkol kay Mordecai, hindi po kay Esther. Ano? Si Mordecai, yung kanyang pinsan na nag-alaga sa kanya kay Esther. Okay? Verse 9, nang araw na yon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Sabi nga po natin, masayang-masaya. Tignan niyo po yung katabi niyo kung masayang-masaya. Yan. Sabi po riyan, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Sabi nga po natin, Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit. Sabi nga po natin, sumiklab ang galit. Doon muna tayo, doon muna. Yan. Na-experience nyo na po ba ito? Yung bang ang saya-saya mo, tas mamaya-maya galit na galit ka. Sino rito naka-experience ng ganon? Yung bang ang saya-saya mo lang, kani-kanina lang, tapos ngayon, nag-aapoy ka sa galit, taas ang kamay. Sige na po, umami na kayo. Okay, umami na ako. Okay. Na-experience ba to? Yung bang kagagaling mula sa church, nagpuri ka, no, nag-worship ka kay Lord, nagpasalamat ka kay Lord, nakinig ka ng salita ng Diyos, nag-pray ka, ang bait-bait mo paglabas, pagtawid mo riyan, no, may nakaaway ka kaagad kasi muntik ka ng masagasaan. Muntik ka na mabangga. Okay, pag uwi mo sa bahay, no, may problema, galit na galit ka. No? Na-experience nyo po ba yon? Nakita nyo po yung emotion natin, minsan parang pabago-bago. Ngayon, mukha kang banal na banal. Pag uwi mo, para kang di ba? Si Haman ganon. Masayang-masaya, pero sandali lang, galit na. Pangit na emotion, pangit na ugali ito. Dapat nababago tayo rito. Amen po ba? Then sabi po riyan, ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit
nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Sabihin nga po natin, Mordecai. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Si Haman at si Mordecai. Okay. Bakit galit na galit si Haman? Dahil hindi nagbigay galang si Mordecai. Kanino? Kay Haman. Okay. Pareho po silang opisyal ng kaharian, pero mas mataas po ang katungkulan ni Haman. Okay, verse 10. Gayunman, nagtimpi na lamang siya, si Haman, at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Verse 11. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, kakapromote lang niya at that time. Pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Verse 12. Naging prime minister siya. Verse 12, dinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, inimbita na naman niya ako kasama ang hari. Verse 13. Okay, tignan niyo po Gayunman, walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. I pray na mag-speak ang Holy Spirit sa atin. Okay, mamaya explain ko po yan. Diretso po natin, verse 14. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, sa kanya ng asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Okay. Tuloy po natin. Chapter 6, verse 1. Dire-diretso po yan. Nang gabing yon, bukas ibibitayin si Mordecai. Nagpagawa ngayong araw na to si Haman ng bitayan. Pero nang gabing yon, hindi makatulog si Haring Xerxes, yung hari. No? Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Verse 2, nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunukong sinabigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Okay. Nagets po natin? Si Mordecai ay months ago o years ago, mula sa pangyaring yan, sa gabing yan, si Mordecai ay natuklasan niya na may papatay sa hari. At niligtas niya ang hari doon. Sinumbong niya yung mga papatay sa hari, napatunayan na meron silang masamang plano sa hari, kaya hindi na tuloy yung pagpatay sa hari, pinapatay yung nagtatangkang pumatay sa hari. Si Mordecai ang naging susi kung bakit ang hari ay hindi napatay. Okay, binasa po yan sa verse 2 na yan. Okay, verse 3. Dahil dito, tinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Verse 4. Sumagot
hari. Sino ba ang nasa bulwagan? Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Gigets po natin yung kwento? Parang hindi Nagets po ba natin yung kwento? Parang tahimik po kayo. Si Mordecai bibitayin ng kinabukasan. Kaya nung gabi na naginip yung hari, yung hari hindi makatulog, pinabasa yung aklat ng mahalagang pangyayari. Doon sa pagbabasa ng aklat na yon, natuklasan na si Mordecai, iniligtas pala yung hari. Kinabukasan, si Mordecai ay bibitayin ni Haman. Okay, nakita niyo po. Okay, verse 5. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, biglang kinabukasan na, umaga na, dumating si Haman para sabihin sa hari, bitayin na po natin yan si Mordecai. Okay. At sinabi ng hari kay Haman, palapitin ninyo siya rito. O sinabi ng hari doon sa mga kawal. Okay, verse 6. Lumapit naman si Haman. Tinanong sa kanya ng hari, anong dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, verse 8, ipakuha ninyo ang damit ng inyong sinuot at ang kabayong inyong sinakyan ng kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo, lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Nabaliktad yung istorya, no? Verse 11, kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari, binihisan niya si Mordecai, sinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang sinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Verse 12, pagkatapos ito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo kasi doon ang kanyang post, doon siya nagsoserve. Nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Kung ikaw si Haman, mahihiya ka kaya? Okay, verse 13, last verse. Ang nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai, na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Amen. Ang Diyos ang bahala magpala sa kanyang salita. Gusto kong tignan po natin rito, itong dalawang taong binanggit, si Haman at si Mordecai. From this story, we can see some lessons that we can apply sa ating pong buhay. Mga principles ng Diyos na pwede natin panghawakan sa ating buhay at ma-fulfill natin sa ating buhay. Okay, ang kwento po, si Haman ay ginawang prime minister sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Si Mordecai naman po ay isang Hudyo. Siya po ay para po siyang isang opisyal. Naroon po siya sa gate ng palasyo. Ang sabi po ng ilang mga komentarista, siya po ay pwedeng isa sa mga gwardya, armed guards, o kaya pwedeng siya isa sa mga court officials, o kaya isa siya sa mga judge. Kasi nung panahon na yon,
Yun lang yung mga taong posibleng naroon sa gate ng palasyo. Okay. Kaya po, ibig sabihin, si Mordecai po ay isang opisyales ng kaharian. Si Haman din po ay opisyales, kaya lang na-promote, naging prime minister. Sa lahat ng mga opisyals, maliban sa hari, siya yung pinakamataas, si Haman. Okay. Galit si Haman kay Mordecai dahil hindi siya yumuyukod o lumuluhod sa kanya kapag siya ay dumaraan. Hindi yumuyukod, lumuluhod si Mordecai kay Haman. Bakit? Lahat ng mga tao ron kapag dumadaan si Haman, yumuyukod o kaya lumuluhod. Pero si Mordecai, hindi siya yumuyukod, hindi siya lumuluhod. Bakit kaya? Siya po ay isang Hudyo. Ang Hudyo po, isa lang ang niyuyukuran, isa lang ang niluluhuran, si Yahweh, ang Diyos. Amen po ba? At si Mordecai, malakas ang kanyang conviction na hindi siya luluhod kanino mang tao. Isa lang ang kanyang luluhuran, ang Diyos na si Yahweh. At dahil doon, si Haman ay galit na galit kay Mordecai. Amen po ba? Gusto kong makita po natin dito yung anger issue. Okay, mabilis lang po. Anger is a hindrance to the plan and purpose of God. Ang galit ay hadlang sa plano, sa layunin ng Diyos. Amen po ba? Ang kaaway ay galit sa plano at sa layunin ng Diyos. Kung tayo po ay merong anger sa ating puso, sa ating pong buhay, hadlang yan sa plano ng Diyos sa iyo, sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. May galit ka ba ngayon sa puso mo? Okay, tingnan natin, i-search natin yung ating sarili. May galit ka ba sa puso mo? Galit ka ba sa asawa mo? Galit ka ba sa magulang mo? Galit ka ba sa anak mo? Galit ka ba sa kapatid mo? Kanino ka galit? Hadlang yan sa magandang plano ng Diyos, sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Okay, ilang bagay po about anger. What anger does? Number 1, anger kills the joy of blessings. Sabi nga po natin, anger kills the joy of blessings. Kanina binasa natin sa mga unang verse, si Haman ay masayang masaya because he was promoted. Masayang masaya siya. Pero nung makita niya si Mordecai, yung kanyang kasiyahan napalitan ng galit. Yun ang nagagawa ng anger. It kills the joy of blessings. Pinapatay ng galit yung kasiyahan, kagalakan ng mga pagpapala ng Diyos sa iyo. Dahil galit ka, hindi mo nakita na may mga blessings. Tinalo ng galit yung kagalakan ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Masaya-masaya ka dahil blessed ka, tapos mamaya-maya, nagalit ka, namatay yung kagalakan. Pinatay ng galit. Yan ang nagagawa ng galit. It takes away your joy. Inaalis nito yung kagalakan sa puso mo. Laging napapalitan ng galit. Kahit meron kang malaking bahay, meron kang sasakyan, marami kang pera, maganda posisyon mo, maganda negosyo mo, pag ikaw ay may galit sa puso, mahirap ka. Bakit? Walang joy. Ano say-say nung mayamang ka kung wala kang kagalakan? Anong say-say nung may pera ka, marami kang mga bagay, material, kung wala kang kagalakan? Di daig mo pa yung mahirap na punong-puno ng kagalakan. Amen po ba? Anger kills the joy of blessings. Pangalawa,
Anger kills gratefulness. Nawawala yung pagiging mapagpasalamat. Bakit? Dahil sa galit. Dahil sa sama ng loob. Bir mo, ang dami mong blessing, pero hindi mo maibok ang bibig mo at hindi ka makapagpasalamat kay Lord. Bakit? Puno ka ng galit. Si Haman, ganun siya. Ang daming blessings kakapopromote lang sa kanya, pero hindi bumuka sa bibig niya yung pagpapasalamat. Bakit? Ang nananaig sa kanya'y galit. Pinapatay na galit yung pusong mapagpasalamat. Amen po ba? Pag ikaw ay may galit, hindi mo nakikita ang dami mong blessing sa paligid. Hindi mo nakikita marami nagmamahal sa'yo. Hindi mo nakikita meron kang pamilya, may mga kaibigan ka, meron kang mga spiritual family. Bakit? Kasi nga puno ka ng galit eh. Kaya malungkot ang buhay, hindi mapagpasalamat, puro reklamo. Imbis na mapagpasalamat, thank you Lord sa blessing na ito kahit maliit. Thank you Lord sa nangyari na ito. Walang thank you, puro reklamo. Bakit? Tignan natin yung puso natin, baka mamaya puno yan ng galit o inggit. Anger kills people. Biro nyo, pinagplanuhan ni Haman na patayin si Mordecai dahil galit siya. At hindi lang ang galit ay nakamamatay sa kapwa, nakamamatay din yan sa sarili. Hindi, akala mo pag galit ka, ang pinapatay mo lang ay ang kapwa mo. Hindi, pinapatay mo ang sarili mo. Kala mo, siya lang ang masasaktan, ikaw ang unang masasaktan dahil sa iyong galit. Anger brings destruction. Winawasak nito ang buhay ng iba at winawasak nito ang sarili kapag tayo ay puno ng galit. Anger brings humiliation. Ipinapahiya nito ang iba at ipinapahiya din nito ang sarili. Sa istorya na to, makikita nyo po, ito pong anger issues na to. Ito yung nangyari kay Haman. Because of his anger, gusto niyang patayin si Mordecai. Gusto niyang wasakin ang buhay ni Mordecai. Gusto niyang ipahiya si Mordecai. Kaya lang lahat ng yon bumalik sa kanya. Kaya akala mo, kapag galit ka, nakapapanakit ka ng kapwa mo, hindi mo namamalayan, ikaw ang unang nasasaktan. Kala mo makasisira ka ng kapwa mo, hindi mo namamalayan, ikaw ang unang masisira. Amen po ba? Kamusay mo po yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kamusta ang iyong puso? May galit ba dyan? Sabi po dito sa binasa natin na istorya, Haman was called the enemy of the Jews. Si Haman ay kaaway ng mga Hudyo. Yun yung title niya rito pag binasa niyo po. Nagkaroon siya ng title, tag name, the enemy of the Jews. Hindi lang enemy of Mordecai, the enemy of the Jews, yung mga Hudyo. Bakit? Hindi lang si Mordecai ang pinagplanuhan niyang patayin pag binasa niyo yung istorya. Pinagplanuhan niyang patayin lahat ng kalahi ni Mordecai, lahat ng Hudyo sa kaharian. Kaya ang tawag kay Haman, the enemy of the Jews. Si Haman po is a type or a picture of our enemy, Satan. Si Haman ay sumasalarawan sa ating kaaway na si Satanas. Siya'y kumakatawan kay Satanas, si Haman. Punong-puno ng galit, mamamatay tao, mangwawasak, gustong manira, gustong mamahiya, gustong pumatay, ganon si Satan. Amen po ba? At si Mordecai naman po is a picture or a type of a believer
of Christ. Si Mordecai po, sumasalarawan naman sa mga mananampalataya. Si Haman ay sumasalarawan kay Satanas. Si Mordecai ay sumasalarawan sa mga mananampalataya. Okay. From this story, makikita natin ano ang ayaw ng kaaway. Number 1, the enemy hates you. The enemy hates you. Hindi pa. The enemy hates your godly principles. Pakibalik. The enemy hates your godly convictions. The enemy hates your godly beliefs. The enemy hates your godly influence. The enemy hates your position. The enemy hates your family, your loved ones. The enemy hates God's plan and purpose for you. The enemy hates God's people. Ito po yung makikita nyo po lahat kay Haman o kay Haman. No. Galit siya sa mga tao ng Diyos. Galit siya sa mga matutuwid ang prinsipyo. Galit siya sa mga matutuwid ang conviction. Galit siya sa mga matutuwid ang paniniwala. Galit siya sa mga tao ng Diyos na mayroong influence, na mayroong position. Galit siya sa iyong pamilya. Galit siya sa plano ng Diyos sa iyo, sa pangarap ng Diyos sa iyo. Galit ang kaaway. Ito si Haman. Tingnan ninyo po yung larawan ni Haman. It's like Satan. Lahat sa buhay natin, ayaw ni Satan. Galit si Satan. Okay. Some observation from this story. Okay. Pakinggan nyo po ito. Number 1, the enemy wants to terminate you, but God wants to use you. The enemy wants to terminate you, but God wants to use you. Si Haman, ayaw niya na nakikita si Mordecai doon sa pintuan ng palasyo. Yung pintuan ng palasyo ay nagpapakita ng influence, position. Si Mordecai ay doon nagsaserve sa hari. Merong siyang influence. At ayaw ni Haman na meron kang influence. Gusto ni Haman, gusto ng kaaway, ay matanggal ka sa paglilingkod mo. Ma-terminate ka. Pero ang gusto ng Diyos ay naglilingkod ka. Mordecai was serving at the gate of the palace. Meron siyang sphere of influence doon sa gate ng palasyo. Ayaw ng kaaway na naglilingkod ka sa hari ng mga hari. Ayaw ng kaaway na productive ka sa paglilingkod. Ayaw ng kaaway na tapat ka sa paglilingkod. Ayaw ng kaaway na nasa position of influence ka. Gusto ng kaaway matanggal ka riyan. Gusto ng kaaway mawala ka sa paglilingkod. Huwag kang maglingkod sa haring ng mga hari. Mawala ang influence mo. Pero ang Diyos, gusto niya nasa position of influence ka. Ang gusto ng Diyos, naglilingkod ka sa Kanya, productive ka, faithful ka. Gamitin mo yung position mo, yung position of influence mo to spread the word. Sino rito yung mga nasa position of influence? Teacher ka, you are in a position of influence. Sino ang mga ma-influensyahan mo kung ikaw ay teacher? Co-teachers mo, o kaya mga estudyante mo, o magulang na mga estudyante mo. Use your influence. Kaya nga ayaw ng kaaway na ang mga anak ng Diyos may influence eh. Mayroong position of influence. Ayaw niya na nag-i-influence ka. Ano ang katungkulan mo?
Anong position mo ngayon? Are you a manager? Are you a coach? Supervisor ka ba? Director? Department head? Anong position mo? Saan ka nilagay ngayon ng Diyos? Kilala ka ba? Star player ka ba? Famous artist ka ba? Vlogger ka ba na kilala? Anong position mo? Ano yung influence, yung sphere of influence mo? Gusto kang gamitin ng Diyos dyan. Ang kaaway, ayaw niya na gamitin mo yung influence mo to spread the word. Ayaw. Gusto ni Haman, gusto ng kaaway, mapalayas ka sa service, sa paglilingkod. May purpose ang pagiging influencer mo. Kaya ka nilagay sa position na yan, gusto kang gamitin ng Diyos to spread His word. Sino rito yung maraming followers sa social media? No? Ibig sabihin, meron kang sphere of influence. Meron ka bang follower na 10,000? Marami yun. Bir mo, 10,000 yung pwede mong influence. Magpo-post ka lang ng mga verses, Bible verses. Magpo-post ka lang ng mga videos ng church natin. Yung mga gawain natin. Kung meron kang 10,000 followers, possible, ilan doon makakakita ng mga verses mo na pinopost. Yung mga videos na pinopost. Kung ang mundo ginagamit yung mga iba't ibang platform para sa masama, why na gamitin natin yung iba't ibang platform as a sphere of influence natin para mag-spread tayo ng Word of God? Naalala ko po yung isang pastor po sa Amerika, si Mike Todd. Ngayon po, kilala siya sa buong mundo. Batang pastor. Siya po ay isang musician bago siya maging pastor. Yun ang kanyang passion sa music. At isa siyang leader sa church. Kaya lang po yung pastor nila ay senior citizen na, nag-retired na. At siya yung napili ni Lord para maging sumunod na pastor. Nawala na yung senior pastor, siya na yung nagpastor, batang pastor, si Mike Todd. Ang unang sinabi sa kanya ng Holy Spirit, bumili ka ng magandang camera. Biro nyo, no? Hindi sinabi ng Holy Spirit na, galingan mo pagpapastor. Ang sinabi, bumili ka ng magandang camera. Hindi niya maintindihan. Sinabi niya sa kongregasyon, sa unang pagharap niya sa mga tao as a pastor, as the pastor of the church, bibili tayo ng magandang camera, ito yung sinabi sa akin ng Diyos. Ay di, sumunod lang yung congregation, pero hindi na maintindihan. Ay di, yung service po nila, naka-video, naka-camera, naka-live. No? Then, pinopost nila sa kanilang YouTube channel. Pinaganda nila yung kanilang live stream. After 2 years, merong isang nakapanood na hindi nila miyembro, Christian din, nakapanood nung isa sa mga gawain nila na nasa YouTube. Yung nakapanood, na-bless doon sa turo. Kumuha ng part nung turo, kumuha. No? Tapos, pinost sa TikTok. Nag-trending. Sa isang araw pa lang, milyon-milyon na yung nanood. Sa kapraso na video na yon na part nung service. Nag-trending. Nilagay nung babae na hindi nila member, na-bless lang doon sa turo, yung about love yung turo. Nilagay yung pangalan niya, nung pastor, si Mike Todd, doon sa TikTok. Yung mga sumunod na mga linggo, alam nyo, dinumog ng napakaraming tao yung church nila. In just a few months' time, umalis sila roon sa church nila, bumili na ng napakalaking building, binili. Nagre-renta lang sila. Ngayon, bumili ng napakalaking building. Ngayon, kinuha siyang resident pastor ng TBN. Yung kanilang service, pinapalabas na ngayon sa buong mundo through Trinity Broadcasting Network. Just a simple video. Doon lang nagsimula. No? Yung mga tao na bless, no, pinuntahan yung church niya. Ang punto ko po rito, maraming platform
para ang Word of God ay ma-spread. Ang Lord binigyan tayo ng mga sphere of influence natin. Maybe sa lugar mo, kilala ka. Sa barangay mo. Sa trabaho mo, kilala ka. Sa eskwela na pinapasukan mo, kilala ka. Meron kang sphere of influence. Bakit hindi mo gamitin yan? Si Satan, ayaw niya na meron tayong sphere of influence. Ayaw niya naroon tayo sa gate ng palasyo. Ayaw niya na tayo nagserve kay Lord sa hari ng mga hari. Amen po ba? Gamitin natin yan. Whatever influence you have, gamitin mo to spread the word. Pangalawa, God will not let one day slip away to make sure His plan for you is on the way. Si Haman ay nagpagawa ng bibitayan ni Mordecai. Nung gabi na yon, kinabukasan bibitayin si Mordecai. Nung gabi na yon, hindi pinatulog ng Diyos si Haring Xerxes. Gano'n niya, no? Hindi pinatulog ng Diyos si Haring Xerxes at pinaisip ng Diyos kay Haring Xerxes na basahin yung aklat ng mga mahalagang pangyayari sa kaharian. At doon narinig ni Haring Xerxes ang mabuting ginawa ni Mordecai para sa kanya. Kaya kinabukasan, na dapat bibitayin si Mordecai, kinabukasan, inutusan ng hari si Haman para parangalan si Mordecai. Okay, gusto kong tignan natin ito. Bakit tiyempong-tiyempo naman? Kinabukasan, bibitayin si Mordecai. Nung gabi, kinausap ng Diyos yung hari. Hindi pinatulog ng Diyos yung hari. Kung merong masarap ang tulog, ay hari yon. Nasa kanya lahat eh. Maraming pagkain. Maayos ang kanyang kaharian, ang kanyang palasyo. Kung merong masarap ang tulog, malamang siya yun eh. Pero bakit hindi siya nakatulog? Nakita niyo ba yung kamay ng Diyos rito? Hindi pinatulog ng Diyos yung hari para maisip niya. Total, hindi pa naman ako inaantok. Pakuha ko nga yung aklat na naglalaman ng mga mahalagang pangyayari sa kaharian. Pinakuha niya, pinabasa niya, narinig niya doon kung paano si Mordecai ay iniligtas siya. Bakit sa isang gabi nangyari lahat yun? Nakita po natin, bakit sa isang gabi nangyari lahat yun? It's the work of God. Dahil kinabukasan si Mordecai, bibitayin. And God saved him. Nung gabi pa lang, ang Diyos meron ng ginagawa. Hindi hinayaan ng Diyos na dumaan ang isang araw na hindi matutupad ang kanyang plano, ang kanyang layunin. Kaya ng Diyos na hindi patulugin ang isang tao just to bless you. Hello? Kaya ng Diyos na hindi patulugin ang isang tao para matupad ang kanyang plano sa iyo. Amen po ba? God will not give sleep to someone until God's will for you is done. Naalala ko si George Muller, nabuhay po siya 1800s ago sa England. Siya po ay isang pastor na nagpagawa ng malaking ampunan at libo-libong mga bata ang kanyang inampon. Nasa more than 2,000 na bata inampon niya na hindi siya nangihingi kanino man. Basta magpe-pray lang siya. More than 2,000 kids inampon niya. No? At nawalan po sila ng building ng inuupahan
Dahil may mga nakaaway siya, yung mga dating nagpapahirap sa mga bata, nakaaway niya. Kasi sa England that time, maraming mga nasa lansangan na bata. Kinukup-kup niya yon, pinapakain niya, pinalalaki nila. Yung mga umaalipin sa bata, galit na galit sa kanya. Kaya gumagawa ng paraan para yung kanilang ampunan ay hindi magtuloy. Hanggang sa parang doon sa lugar nila ay nireklamo sila dahil masyado na raw maingay dahil maraming bata. Nawalan sila ng lugar. Nag-pray siya ngayon na magkaroon sila ng malaking lugar kasi pinaalis na sila ron sa nirerentahan nilang lugar. Nag-pray siya. At meron siyang nakitang isang lugar doon na malapit na malaking lote, ektaryang lote na magandang tayuan ng mga bahay ampunan. Nagpe-pray siya. Wala siyang pera, pero nagpe-pray siya. Dinala siya ng Lord doon sa lote na yon. Pinakita ng Lord sa kanya na for sale yung lote. At kinausap niya yung may-ari na gusto niyang bilhin yung malaking lote na ektarya. Wala siyang pera. No? At napakamahal nung lote. Nagpe-pray lang sila. Alam niyo, yung may-ari ng lote, pinuntahan siya. Ang sabi ng may-ari ng lote, ilang araw na akong hindi makatulog. Pero sabi ng may-ari ng lote, ilang araw na akong hindi makatulog. No? Hanggat hindi ko ginagawa to, sige, itong lote na to, ilang ektarya, ibinibigay ko sa inyong organization sa mababang presyo. Pero kaya pala ni Lord na hindi magpatulog ng mga tao para lang matupad ang kanyang plano. Tanungin mo yung katabi mo kung nakakatulog na. God's time is perfect time. He is never late. Trust His time. All your good deeds, your hard work, your service, your faithfulness, your sacrifice for the King of Kings are written and never forgotten. Yung ginawa ni Mordecai, akala niya siguro walang nakapansin. Diba meron siyang ginawa, niligtas niya yung hari. Hindi alam ng hari na naligtas siya ni Mordecai. Pero nakasulat pala yon sa aklat. Nakasulat pala yun sa aklat at nakatago lang. At nung pinabuksan yung aklat at pinabasa, nabasa yung kabutihang ginawa ni Mordecai para sa hari. Alam niyo po, I realize, lahat ng ginawa nating kabutihan, sinusulat ng Diyos. Tinatandaan ng Diyos, hindi niya nakakalimutan. Maybe 5 years ago, meron kang ginawang kabutihan. Natatandaan ng Lord yan. Maybe 10 years ago, meron kang ginawang kabutihan. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya huwag kang mapagod na gumawa ng kabutihan. Hindi napansin ng mga taong ginawa mo ng kabutihan, pero napapansin ng Diyos. Nakalimutan ng taong ginawa mo ng kabutihan, pero ang Diyos hindi nakakalimutan. Amen po ba? Lahat ng ginawa natin, makalimutan man ng tao, ang Diyos hindi makakalimutan. Sinulat niya yan. May aklat sa langit, nakasulat ang mga ginawa natin, especially para sa Diyos. All your sacrifices, all your works, all your services na ginawa para sa Panginoon, hindi nawawala ng kabutihan. Sabi mo nang 20 years ago, hindi yan nakakalimutan ni Lord. Alam ni Lord, one day, He will reward you. Lahat ng ginawa mo ay ibabalik ng Diyos sa iyo ng reward. Amen. Pangatlo, the enemy wants to humiliate you, but God wants to honor you. Si Haman gusto niyang pahiyain si Mordecai, pero baligtad ang nangyari. Siyang napahiya at si Mordecai ang siyang inonor, pinarangalan. Amen po ba? Gusto ng kaaway na pabagsakin ka. Malugi ka sa negosyo para mapahiya ka. Gusto ng kaaway mawalan ka ng trabaho. Maghirap ka, magkasakit ka para mapahiya ka. At sasabihin ng kaaway, ngayon, nasaan ang Diyos mo? Ganun ang kaaway eh. Sasabihin sa'yo,
Oh, nasaan ang Diyos mo? Di ba naglilingkod ka? Di ba nagwa-worship ka? O bakit ganyan ang buhay mo? Ba't naghihirap ka? Bakit meron kang sakit? Bakit ang dami mong utang? Naglilingkod ka. Gusto ng kaaway, ipahiya ka talaga eh. Pero, gusto ng Diyos, para nga lang ka. Gusto ng Diyos, i-honor ka. Meron lang season. Dumadaan ka ron sa season ng pagsubok, season ng kahirapan, pero ang the end ng buhay natin ay merong karangalan galing sa Diyos. Si Mordecai po ay galing sa Jewish clan, Jewish descendant. Ang mga Hudyo po ay chosen people, favored people, mga taong tinawag ng Diyos. May pabor ng Diyos. Kaya nga sabi nung asawa ni Haman sa kanya, if Mordecai, before whom you have begun to fall, is of a Jewish descent, you will not prevail against him, but will surely fall before him. Hindi mo siya kayang talunin, bagkus ikaw ang matatalo. Hindi mo kayang talunin ang pinaboran ng Diyos, bagkus ang kaaway ang matatalo. Hindi mo kayang talunin ang tinawag ng Diyos. Ang pinagpala ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi kaya ng kaaway na wasakin. Dahil favored people yan, blessed people, called people, chosen people. Ikaw yun, tayo yun. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Maybe ang kaaway, pilit kang winawasak, binabagsak, dinadown. Ganun ang kaaway eh. Ayaw niya na nagtatagumpay tayo, ayaw niya na masaya tayo, ayaw niya na malusog tayo, ayaw niya na masagana tayo, ayaw ng kaaway na masaya ang pamilya. Pero dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, may pabor ka ng Diyos. The favor of God on you demolish the enemies before you. Ganon ang ginawa ng Diyos kay Haman. Masama ang balak niya kay Mordecai. Ang balak niya ay wasakin si Mordecai, pero ang pabor ng Diyos na kay Mordecai, nabaligtad. Si Haman ang namatay. Siya ang nawala sa posisyon. At si Mordecai ay iprinomote sa posisyon. Yung posisyon na naiwan ni Haman, ibinigay kay Mordecai. Lahat ng ari-arian ni Haman, ibinigay kay Mordecai. Why? Blessed people, favored people, chosen people, called people. Tayo yun, yung mga sumasampalataya sa Diyos. You are highly favored by God through Jesus. Nung si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, tinalo niya lahat ng gawa ng kaaway. At binigyan niya sa atin ang mga pagpapala, ang pabor. You are highly favored. Kaya po, magtiwala tayo sa Diyos. And lastly, the plan of the enemy is destruction, but the plan of God for you is promotion. Si Mordecai, he was promoted to be the prime minister of the whole kingdom. And Haman was hung on the gallows that he had prepared for Mordecai. Si Haman yung binitay doon sa bitayan na pinagawa niya. Pero si Mordecai, prinomote ng Diyos. The enemy's attack cannot prevail against you because God has a great purpose for you. May magandang layunin, plano ang Diyos sa iyo. Anumang atake ng kaaway, hindi makapananaig sa iyo. Trust God. Be faithful in serving God. Worship God alone. Care for God's people. Believe that God has a great purpose for you. Trust God's
sovereignty. Amen po ba? Tumayo po tayo. Palakpakan po natin si Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Let's worship the Lord.